Sino ang magpapalaya sa iyo mula sa iyong sarili? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang Diyos ay nagbibigay ng napakagandang kalayaan sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Isa sa mga freedom na yon ay ang kapangyarihang gawin ang tama. Maraming tao ang iniisip nilang freedom ay no rules, no limits, no restrictions. Pero mababaw na definition yon ng freedom. Ang totoong freedom ay yung kapangyarihang binibigay ng Diyos sa iyo para makapagsabi ka ng yes sa mga bagay na makakabuti sa iyo at no naman sa mga bagay na makakasama sa iyo. Kapag hindi mo kayang magsabi ng no, may tawag doon, addiction. Kasama nito ang obsessions at pagnanasa sa buhay. Sabi ng Bible, "For you are a slave to whatever controls you." Mula po yan sa 1 Peter chapter 2 verse 19 ng New Living Translation. May nabasa akong isang kwento tungkol sa magkapatid na pinalaki ng kanilang magulang na gawin lang kung ano ang magpapasaya sa kanila. Walang boundaries sa bahay nila at pinayagan silang mag-experiment sa sex at drugs. Pagdating nila ng mid-20s, sobrang gulo ng buhay nila. Na-realize ng kuya, yung akala kong freedom, hindi pala totoong freedom. Sa labas, parang ang saya-saya ko at enjoy sa buhay, pero sa loob, alipin pala ako ng sarili kong takot, insecurities at mga pagnanasa. Kailangan ko ng someone na magpapalaya sa akin mula sa sarili ko. At yan din ang kailangan nating lahat. Isang magpapalaya sa atin mula sa ating sarili. Someone to free us from ourselves. Siguro natanong mo na sa sarili mo, bakit kaya galit agad ako sa mga mahal ko sa buhay? O kaya naman, bakit ako laging balisa at takot? Paano ba ako titigil dito? Baka ilang beses mo nang sinubukang baguhin ang sarili mo pero wala pa ring nangyayari. Kasi may mga pagbabago na ang Diyos lang ang makakagawa. Inexpress ni Apostle Paul ang tensyon na yan sa Romans chapter 7 verse 24 and 25. Oh, what a miserable person I am! Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Thank God, the answer is in Jesus Christ, our Lord. Bakit si Jesus Christ ang sagot? Kasi nangako siya, if the Son sets you free, you will be free indeed. Mula po yan sa John chapter 8 verse 36 ng New International Version. Ang freedom ay hindi lang tungkol sa kawalan ng limitations. Ang radical freedom ay yung kakayahang magsabi ng yes sa mga bagay na magpapabuti sa buhay mo, magpapasaya sa iyo at nagbibigay ng meaning sa buhay mo. Radical freedom is the power to do what is right. Think about this, my friend. In what areas of your life do you feel you need God to free you from yourself? Saang bahagi ng buhay mo na nararamdaman na kailangan mo ang Diyos para palayain ka mula sa sarili mo?
Pag-isipan mo yun. Pangalawa, think about this. Describe a time you tried to change a behavior on your own power. How did it work out? Mag-share ka nga ng time na sinubukan mong baguhin ang isang ugali na gamit lang ang sarili mong lakas. Kamusta naman ang naging resulta? At panghuli, think about this. What does real freedom look like to you? And how does it compare to the freedom Jesus offers? Para sa iyo, ano ang itsura ng totoong freedom at paano ito naiiba sa freedom na inaalok ni Jesus? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.